Nag-trending nga itong pagkuskus ko ng Biogesic dito sa aming plancha. At umabot nga ito ng mahigit 2 million views. Marami nga akong nakikita sa comment section na nagsasuggest nga na mas effective daw kapag kandila ang gagamitin. Sakto nagkadumi na naman nga itong plancha namin dahil nadikitan nga siya ng parcel habang kami nagpa-plancha. Kaya dali-dali nga akong nagpabili nitong kandila para masubukan kung effective ba talaga. Una ko ang ginawa ay syempre sinaksak ko muna yung plancha. Tapos sinet ko nga lang siya sa pinakamalakas niyang init. At nung uminit na ngayon, unti-unti ko nang pinahid dito ang kandila. Kailangan nga lang din talaga mag-ingat kapag gagawin nyo nga ito dahil may tendency talaga na pwede kayong mapaso. Eto nga at pinunasan ko na rin ng malinis na basahan. At ayan nga mukhang effective naman dahil unti-unti na nga natatanggal yung mga dumi kanina. Nahirapan din kasi talaga ako kanina nung pagkadikit nga nitong parcel. Buti na nga lang at naalala ko nga yung ginawa kong paglilinis dito. Syempre dahil masunurin naman ako kaya yung mga sinuggest yung kandila daw ang gagamitin ay ginawa ko nga ngayon. In fairness, effective nga talaga siya dahil unti-unti na nga nawawala yung dumi dito sa plancha namin. Para nga rin sa akin, mas mainam nga rin tong gawin compare nga dun sa Biogesic. Mahirap din kasing hawakan yung Biogesic dahil maliit nga lang compare dito sa kandila. Dapat nga lang din talaga na mainit na nga yung plancha para madaling matunaw yung kandila. Ito nga yung pangalawang beses ko ng pagpunas. Ayan nga, tingnan nyo naman, malapit na talagang mawala lahat ng mga dumi dito. So, grabe, sobrang effective talaga tong BioFresh soap na gamit namin. With glutathione and papaya extract na nga rin pala ito kaya nakakapagpaputi talaga siya ng skin. Pwede nga itong gamiting sabon sa ating mukha pati na rin sa ating buong katawan. Proven and tested ko na nga ito kaya highly recommended ko ito para sa inyo. Ang BioFresh soap nga pala ay mabibili sa Metro Surigao, Rose Pharmacy, Palma Store at sa mga piling tindahan. Sobrang tagal na rin kasi talaga nitong plancha namin at sayang naman kung hindi na nga namin ito gagamitin dahil mapagtsatsagaan pa naman. Dahil nga sa tagal na rin talaga dito hindi na nga siya ganun kalinis. Wag na kayong magtaka kung yung mga itim-itim nga nito hindi na talaga matanggal-tanggal dahil nga sa tagal na nga nito. Hindi rin naman yan dumidikit sa damit kapag nagpa-plancha nga kami. Grabe, sobrang effective din pala talaga nitong kandila, no? Meron nga rin talagang nagsasuggest na kahit toothpaste nga daw ay pwede nga rin daw gamiting panglinis dito sa plancha. Di ko pa nga yun natatry pero malay nyo sa susunod itry ko nga din yung toothpaste. Meron nga rin nagsasuggest na pwede nga rin daw aluminum foil ba yun yung sinabi nila. Ewan ko nga lang talaga kung effective nga yun. Mukhang mahirap kasi yun para sa akin. Kaya kung ano nga lang yung madali ayun talaga yung sinubukan ko nga ngayon. At di nga ako nagkamaling subukan yung mga sinuggest nyo dahil napaka-effective nga. O ayan nga, tingnan nyo naman, napakalinis na talaga nitong plancha namin. Sa wakas nga ay hindi na rin talaga ako mamamroblema kapag magpa-plancha ako. Dahil nga rin sa kandilang ginamit kong panglinis kanina ay kumintab na nga rin tong plancha namin. Dahil tumulong nga yung kandila kanina kaya nilinisan ko na rin itong plancha side by side. At syempre mas malalaman nga natin wala na talagang didikit kapag tayo magpa-plancha. Kaya eto, tinry ko na rin talaga kaagad. Sa wakas nga at nasolusyonan na rin talaga yung problema ko kanina. Dahil wala na talagang dumidikit-dikit habang ako'y nagpa-plancha dito sa white kong polo. Kaya kapag may problema nga kayo sa mga plancha nyo, huwag nyo munang itapon. Pagtyagaan nyo muna at linisan nyo gamit ang kandila. Char, sana nga at may natutunan naman kayo kahit papaano dito sa vlog ko ngayon. Amorot ang mga kaukay, please like and follow. Ang laki na nang napanalunan ko, oh. Nga? Kanina, ano lang yan, malit lang yan. Ngayon, no? 6,000 na mahigit. Papakita ko sa inyo kung paano ako maglaro dito sa PHL, boss. Napakadali lang manalo dito. Ayan niya, tataya-taya dito. Ito nga palang mines yung paborito kong nilalaro dito. Okay, magkano tataya natin? 200. Sige, 200. Okay. Oops, isa pa. Oops, natalo tayo. Ito times 2 lang natin yan. Wala tayong problema dyan. Times 2 lang. Normal lang, natalo tayo. Oh, di ba? Yung 400 natin ay naging 800 na. Oh, ganun lang kadaling manalo dito. Siyempre, di tayo titigil at magbibet tayo ulit. Gagawin natin 200 ulit yan. Oh, ikaw naman muna. Nga? Ay! Sige pa. Sige pa, pindot ka lang. 4 na beses. Oh, sige pa. Oh! O, diba? Naging 400 naman yung 200 natin. Siyempre, i-withdraw na kagad natin yan. Tapos, bet tayo ulit. 200 again. Oh. Oops. 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 Eh, panalo na naman tayo. Di tayo titigil. Magbibet tayo ulit. 200 ulit. Oh. At dahil natalo yan, gagawin natin yung, sige, gagawin natin yung 800 ngayon. 800. Oops. 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 O, diba? Yung 800 natin kanina ay naging 1,600 na. O, diba? San ka pa? Dahil dito sa Philboss ay makakabili na ako ng panty. O, diba? Minimum 100 pesos nga lang pala ay pwede ka nang makapag-recharge. At kapag gusto mo namang i-withdraw ang iyong napanalunan, click mo lang yung withdraw, lagay mo lang iyong amount na gusto mong i-withdraw, password, at saka ang iyong GCash number. Ganun lang talaga kadaling manalo dito sa PHL Boss. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maglaro na rin kayo. Pero paalala lang, bawal ito sa mga bata.